Hi, my name is Nana Lawrence or Pukid, and this is my midterms for the subject Language Programs and Policies in Multilingual Societies. And I titled my presentation Lingwahe. For this presentation, we will be answering the questions. The first one is there such a thing as pure English? Our answer will be in Bicol. The second one, what are the three myths of language learning? Our answer will be in Tagalog. Next, we have what are the three principles of language learning? Again, our answer will be in Tagalog. And lastly, we will answer the question why do you think the webinar speaker cautioned the audience of the possible bias and agenda in using AI such as DeepSeek and ChatGPT translating local dialects into English? So to answer our first question, is there such a thing as pure English? Kung sasabihin ta na igwang inaapod na pure English, ang ibig sabihin ka ni igwanin sarong porma asinhali sa sarong konkretong disenyo ang tataramo na Ingles. Kundi, arog ka mga sinabi sa babasahon asin diskusyon ni Patrick, mayo kitang inaapod na pure English. Hulita ang Ingles, iyo ining suminubli sa iba't ibang tataramon, arog na sa nakang mga tataramong typhoon o pyramid. Sarong lingwahe na Ingles na padago sa naiimpluwensyahan asin nagkukuan nin idea sa maninigong mga lingwahe. Lalo pangunya na padagos ang nagiging pagdakula kang orulayan pabuot sa globalisasyon. Bako man lang Ingles ang uminagi sa asin nagaagi sa arog kani, mantang ang lingwahe sa pinakaporma kani iyo ining padagos na nagbabago. Now let's answer our second question. What are the three myths of language learning? Kapag sinabi nating myth o mito, ito ay ang mga maling akala o paniniwala na kaakibat sa isang bagay, konsepto o ideya. Sa usaping pag-aaral ng lengguwahe, merong ibinahagi si Carol Benson na tatlong mito. Una ay nagsasabing upang matuto ka ng ikalawang lengguwahe, dapat lamang na maaga kang magsimula sa paggamit at pag-aral nito. Sa ikalawa, nagsasaad ito upang matuto ang mga mag-aaral na gamitin ang lengguwahe, dapat ito ang maging lengguwahe na ginagamit sa kanilang formal na edukasyon. At ang huli ay nagiging sagabal ang pangunahing lengguwahe sa pag-aaral ng ikalawang lengguwahe. Sa unang mito, sinasaad na kapag mas maagang mag-aral o pinag-aralan ay mas maaga ding matututo. Ngunit ang mga problema na kaakibat nito ay ang kakulangan sa kakayahan at numero ng guro at ang pagiging dahilan nito upang mapawalang bahala ang ibang paksa. Alala ko na isa ito sa mga malaking problema dahil noong nasa pangunahing pag-aaral pa lamang ako, ang problema namin ay ang kakulangan sa mga guro na sa isang paaralan o sa isang classroom, 25 ang mga mag-aaral. Sa ikalawang mito, ang paniniwala ay nakatutulong sa pagkatuto ang paggamit ng ikalawang lengguwahe sa formal na edukasyon. Ngunit isa sa mga nagiging problema dito ay ang kawalan ng konsiderasyon sa iba't ibang kakayahan o level ng kakayahan ng estudyante pagdating sa lengguwahe. Paano sila matututo kung sila mismo ay walang maintindihan sa mga gabay o pagtuturo na ibinigay ng guro na siyang isa sa mga naging karanasan ko rin. Hindi hindi ako makapagbigay ng saloobin sapagkat hindi ko maintindihan ang mga naging katanungan. Sa ikatlo, halos inaalis nito ang importansya ng ikaunang lengguwahe sapagkat ayon dito ay sagabal lamang ang unang lengguwahe. Ngunit dapat na alalahanin ng mga guro na ang layunin sa pagtuturo ay hindi upang magtunog na isang lokal na naggamit ng lengguwahe na ito. Ang layunin ay ang matuto na makipag-usap ng epektibo gamit ito. Nakakalungkot na noong ako'y nasa junior high school, pinasok ako sa isang paaralan na may malaking pagpapahalaga sa ikalawang lengguwahe. Na halos nahihiya na ako gumamit ng ikauna kong lengguwahe dahil karamihan sa amin ay gumagamit na ng Ingles. Moving forward to our next question, what are the three principles of language learning as simplified by Kirkpatrick under the conclusion part of his book chapter?
Ayon kay Kirkpatrick, upang maging epektibo at produktibo ang pagtuturo ng lengguwahe, meron tayong maaaring sundin na prinsipyo upang makaisakatuparan ang mga ito. Una sa mga prinsipyong ito ay kung maaari ay gamitin ang mother tongue o lokal na lengguwahe sa pagtuturo. Pangalawa, ay maaaring ipagpaliban ang pag-aaral ng Ingles hanggang sa huling taon ng primary school. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng layunin na matuto upang magsilbing lingua franca ang Ingles o isang lingwahe na tumutulong upang magkaintindihan tayong lahat at hindi upang maging tunog ng isang lokal na manggagamit ng Ingles. Ang unang prinsipyo ay nagbibigay diin sa importansya ng lokal na lengguwahe at mother tongue. Ito ay maaaring makatulong lalo pa sa mga batang walang nakapaligid na gumagabay sa kanilang pag-aaral. Sa tulong ng paggamit ng lengguwahe na pamilyar sa kanila, mas madali silang matututo at hindi sila mahuhuli sa mga paksa o mga kailangan pag-aralan. Ang pangalawang prinsipyo ay nagsasabi na maaaring makuha ang pag-aaral ng Ingles hanggang sa huling taon ng primary school. Ito ay nakakatulong upang mas maging pamilyar muna ang mga bata sa kanilang sariling lengguwahe na siyang huhubog ng kanilang kumpiyansa sa pagbibigay ng kanilang saloobin o idea gamit ito. At ang huling prinsipyo ay mahalagang tandaan pagdating sa pag-aaral ng bagong lengguwahe. Ang layunin ay makapag-usap ng epektibo at hindi maging tunog lokal o mas lalong hindi upang kalimutan ang sariling lengguwahe. Ito ay makakatulong na alalahanin upang hindi ma-pressure ang mga mag-aaral na pumasok sa standards na hindi naman dapat ginagamit sa kanila. For our fourth and last question, why do you think the webinar speaker cautioned the audience of the possible bias and agendas in using AI such as DeepSeek and ChatGPT in translating local dialects into English? List one concrete and very specific situation for each of the disciplines below where data and security privacy is put at risk or even in danger when using AI apps in translating a local Southeast Asian dialects such as Bicol Rinconada and Bicol Sorsogon to English language. Now, the disciplines are first one, teacher and education and curriculum textbook. Second, law and national policy. And lastly, medicine and public health. The seminar last March 6 titled Algorithms and Identity Localizing Large Language Models in Southeast Asia is a critical look into what AI chatbot could possibly bring with it in terms of culture and education. The speaker, Ms. Elena Noor, discusses the crucial role of language in developing the knowledge village of a culture or a group of people. But since most AI chatbots are developed by Western or countries outside Asia, there's a little representation, inputs and outputs directed to the Southeast Asian population. Under the teacher education and curriculum textbook, aside from the issue regarding privacy, piracy, and stealing intellectual properties, another issue is that since the English language took over the AI system, it would not be beneficial in terms of widening the intellectual discourse in other languages, limiting the information or values embedded into it. For the laws and national policies, as mentioned, AI chatbots are designed to interpret information. If law and national policies of Southeast Asian countries are translated into English, there would be a westernized interpretation, which will then limit its users' minds to its own interpretation. We have to understand that in a country, there are other different contexts, and this can be sometimes be overlooked by AI chatbots, making them unreliable, and this might also cause harm to our culture. And of course, for medicine and public health, the risk could be about the medical information and contextualization. We have to understand that cultures have different ways of communicating symptoms or any medical related issues, and putting it in a box provided by AI chatbot may confuse people and crucial information being lost in translation.
The webinar wants us to be cautious and aware of the easily overlooked information or concerns with these chatbots. It wants us to be reminded that language holds power over people's minds, culture, and even a society system. And so we have to be really careful and be mindful of what we allow. I hope that I was able to answer the questions asked, and I hope that you learned something from this presentation. We have to remember that learning a language can be tricky and involves a lot of strategy management. We have to consider not just the goal, but also the student's context, abilities, and developmental level. And in terms of chatbot, we have to be mindful and we have to learn how to ask critical questions so we can protect our culture and the power that our language holds. That will be all, and thank you for listening.